You heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel
proclaim with all disdain the light of the Lord for His goodness and His love. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit
ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Di pa. Go. Good morning, Jesus! Welcome! Live po kasi, live kami. Hello Ano na, everybody. diba? Good morning po sa inyo Oo. lahat. Yes. Good morning. Awit muna tayo. Thank you, Lord. Masaya to. Ang hangat ko'y matupad sa buhay ko. Ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Salamat sa'yo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon pinagpala mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. Morning, Jesus! Morning. Family. Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition! Ayan, thank you Lord. Sige po, bago po tayo magsimula, tawagin muna natin si Sister Beng for the opening prayer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all bow down and our heads and pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this beautiful morning. Salamat sa panibagong lakas. Salamat sa maraming blessings sa amin natatanggap, Lord. Maraming salamat po. At sa buhay na to, nataglay namin, inaalay po namin sa inyo upang maging blessing sa maraming tao. Thank you, Lord, for choosing each one of us para magamit mo sa araw na to. Bless us that we be a blessing to your people. And sa lahat po na nakikinig, Panginoon, buksan mo po ang puso't isipan, matanggap ang iyong mga salita. Tulungan mo rin po kami maipamuhay lagi ang iyong banal na salita. Salamat sa araw na to. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Uy, alam nyo, kanina ko pa gustong pumasok. Brother Dave, bakit kanyo? Sabi CSM, Comfy Single, ano, tama? Single. Singles Ministry. Pasok ako dito, Oh, single syempre. ako, Of diba? course. Oo. Para kay Lord lang. Joke lang yun. Pwede rin naman, Comfy Senior. Ayun. Yun ang pinaka-ano yun ang namin. Dalawa na tayo. No? Ayaw nga pala. Ang totoo pwedeng- na redefine na din siya eh. Comfy, singles, And and married. married. Oo, Ang dami. pwede rin. Ang galing. Opo. Comfy, Mahilig kami single, and magpilit married. dito. Opo. Marami na po talaga
talagang version ng CSM. But we welcome you po sa another episode po ng ating Awit ng Pag-ibig CSM edition. So, kailangan pa ba ipakilala kayo? ikaw Sige. muna. Ay, sige po. Oo, baka hindi kilala na members. Ikaw muna sa susunod. Ano? Comfy Ano? senior na tayo. Magkakaroon Ah, na. pwede, pwede. Diba? Comfy senior ministry. O sige, Ayan. sige. O, sige po, magkaroon ng ipakilala idea na si po Pastor. natin ang ating Masaya mga CSMs. Ayan po, Comfy Single, Senior, Married. Ayan po. Simulan po natin sa ating nasa likod. By the way, lahat po kami dito ay host. Wala pong guest. Ayan. Isa po ako sa host. Hi, good morning, Comfy family. Thank you, Lord, for joining us this morning. Isang magandang discussion. Thank you, Lord, for the opportunity na makasali sa discussion. Ako po pala si Brother Dave from CSM, from Comfy West. CSM ba din, no? Comfy West. At ito po ang aking, sister wife. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Rav, asawa ni Brother Dave from Comfy West din po. First time mag-join ng Awit ng Pag-ibig. So happy. Kain, almusal tayo ng salita ng Diyos. Amen. Hello everyone. Kilala niyo naman po tayo, magkakakilala na po tayo at thank you Lord sa opportunity na ito na makasama muli. I'm Sister Maripas, a sister wife of Brother Jerry, and thank you Lord for this opportunity na makasama sa CSM edition today. Amen. Ako na ba? Hindi, alam mo, sobrang ano pa rin ako eh. Ano mo tawag doon? Sister Shelly. Sister Shally. Princess. Pero hindi po Princess. totoo po yun na hindi po kami nagbibiroan kasi ang princess po ay ang English ano niyan, diba? Meaning ng Sally means princess. Pero hindi ko gamit yun. Tsaka na lang po. Ay, sandali lang po. Sobrang excited pa rin ako, Sister Shane, kasi yung naganap nating concert, di ba grabe? Kaya alam niyo yung mga kumakanta kanina, live yun kumanta si Sister Rob ng ang hangad ko. Sister Shane ang hangad ko, di ba? Okay na po itong Sister Maripas and Brother Dave. Kumakanta po talaga yung mga yan. Kaya thank you Lord po. Salamat sa Diyos. Ayan. Ako, gusto po talaga namin mag-concert ngayong umaga. Pero may format po kasi yung GMJ natin. Ayan. But thank you, Lord. Ako naman po, si Sister Sheena Grace. Hindi po kasi alam ng madami Sheena na ako po Grace, ay oh. Sister Sheena ka pala? Sheena Bini Grace. Sheena pala. Opo. Galing. Akala ko Punong-puno po. Shein. Shein, Sister, iba yan. Parang sa ano yan, parang damit yun. Alam na. Sinina. Ayan, punong-puno Mali. po ng grasya ng ating Panginoon. Amen. 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 Thank you, Lord. Ayan po, sige. So, introduce ko na po yung topic natin, no? So, nag-end na po last week yung ating series, no? Ngayon po, bago na naman. Pero ngayon, medyo iba't ibang lesson tungkol sa pamumuhay Kristiyano. And napakaganda ng topic natin ngayon na matatagpuan po sa John 6, mga kapatid. So, samahan niyo po kami sa ating pag-aaral, no? Sa John 6 po kasi, we will talk about a certain moment sa pagtuturo ni Jesus na parang nagkakagulo yung mga tao. And then, titignan natin kung paano nag-respond ang Lord. Dun sa, marami kasi nagtatanong kay Lord, madaming parang nagko-question sa Kanya and hindi nila alam yung gagawin nila. And paano yun hinarap ng Lord? Paano din yun hinarap ng mga disciples niya? Ayun, matatagpuan po natin yan lahat ngayon sa John 6. Ayun po. So, simulan na po natin ang ating pag-aaral. Amen. At kwentuhan. Amen. Sige. Let's do this. Simulan ko na yung tanong ko. So, yung topic po natin ngayon is chasing after God. Chasing. Chasing. Opo, pag sinabing chasing, talagang hahabulin no? Yes, oo. Hindi lang titignan dumaan, talagang hahabulin. So, tanong ko nga muna dito pala ako muna magsisimula. The thorn among the roses. Kinabahan. Oo. Brother, ano ba yung ibig sabihin sa'yo? Ano yung pagkakaintindi mo dun sa term na chasing after God? Ayan. For me, chasing after God, parang si David, heart is after God, no? So una, dalawa siya for me. Unang-una is, it's a decision. So start with the decision every time. Although we know na we fail sometimes, we decide pa rin to come back and chase after God. So
decision talaga siya. Regardless of your mood, regardless nung iyong condition sa buhay, kahit anong condition financially, mentally or physically, it's a decision to chase after God. Kasi if you don't decide, talagang walang direction. Pangalawa, it's it's between God or the world lang. So if you're chasing the world or any amount sa world, kahit anong kahit anything na hindi kay Lord, hindi sa Kanya, sa world ka. So you have to decide na you have to chase after God. Everything. Kaya important na we have yung words niya. So if you're chasing God, alam mo yung nag-aaral ka ng Word of God. Kasi currently sa world, confusing sometimes. Kasi yung wrong, nagiging right dahil sa feelings ng karamihan. Nagiging right na siya dahil inaccept siya sa social media, inaccept na siya sa buong mundo, nagiging right na siya. So sometimes, confusing. Mukhang right ito kasi offending sa iba. So parang ganon. Pero yun nga, since kung meron kang guidance ng Word of God, kasi you're chasing after God, clear yung vision mo, alam mo yung right and wrong, and hindi ka mako-confused kahit ano pang influence ng world. So that's what chasing after God means to me. So every decision, every small, big decision, yung words, actions, mood, yung emotions, pati thoughts, lahat towards God. Kumbaga, may Christ-likeness. Kumbaga, parang what would Jesus do in every situation? Lagi nang pleasing kaya to kay Lord. Parang ganun na. Kasi nga, I'm chasing after God. Tama. If I'm a follower of God, dapat, ginagawa ko yung gusto niya. Hindi ko binibreak yung heart niya. Or ganun. So, that's what chasing after God. Una, decision. Tapos pangalawa, it's between, walang middle place. Like, dito lang ako para safe. Hindi sa world, hindi kay Lord. Hindi. Doon ka lang talaga kay Lord. So, ayan. Thank you, Lord. Ayan. Salamat sa iyong insight, brother, no? Talagang nahuli mo yung word na, kasi ang pag-chase talaga sa Lord is a decision. Yes. It's not something na mangyayari na lang, nangyari na lang, nang wala kang ginagawa. So, it's really something na you have to choose for yourself to do. Pwedeng ako nasusunod. Sister. Pero sister, alam kong anip ka na, pero pwede bang bumati muna natin yung mga live tayo ngayon? Sige, tama. Kasi ang dami ngayon Yung na mga early joiners. na nag-decide na talaga eh. Sige, Brother Dave, baka nakakita mo. Sige. Ay, naghang. Ayan, good morning sa ating mga joiners. From the most recent ako. Naku, nawala. Sorry. Pero nakita ko kanina sila ate. Ayan, sige, ako muna. Batiin muna natin. Good morning mga kapatid. Sister Carmela Tiso. Morning. Good morning, Sister Lydia from Quezon City. Miss na namin kayo, Sister Lydia. Good morning, Sister Net. Hi daw po, galing kay Sister Jam. Good morning kay Sister Celeste Cecilio. Talagang formal name. Sister Sally Jugilon. At syempre, From Pangasinan. from Pangasinan. Yes. Ayan. Syempre nakikita ko ang aking mother dear, Sister Teresa Orubia. Morning. Good Sister morning. Fritzy Medrano Lailo from Baguio. Oy, bad. Sister Farah Agas, nakaba-birthday lang. At Yun. marami pang iba. Good morning mga Good morning, kapatid. mga kapatid. Good morning, Brother Patrick Den Besite and Sister Mama Ched. Good morning sa iyo. Amen. Good morning sa inyo lahat, mga kapatid. Ayan, sige. So, meron pa sister? Hindi, sige, naghahanap. Ayan, sige. Pinigil ko Sister Sally kahit excited na siya sumagot. Ikaw, Sister, ano sa'yo ang chasing after God? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Chasing after God. Parang following quickly. Tapos, nakita ko na ito ay pagkakaroon ng pagpupursige na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos at
sa pang-araw-araw nating buhay ay maging katulad natin. Yung mga gawi ng ating Panginoon. Kasi parang tama yung kay Brother Dave, gusto ko yung sinabi niya na minsan na iiba yung focus ng tao. Na minsan we chase after the world, no? Kaya namamali talaga tayo. Pero pwede kasing we chase after our work, pwedeng yung trabaho mo, yan na yung sinusunod mo palagi sa buhay mo, yan ang pinapahalagahan mo. Pwedeng family din nga eh. Marami palang bagay yan. Natuwa nga ako na pinag-aaralan ko. Pero ano nga ba talaga sa'yo yung sinusunod mo, pina-follow mo sa buhay mo? At napakahalaga ng pag-aaralan natin ngayon that chasing after God na talagang you will make a decision sa buhay mo. Kasi pagka hindi ka nagdesisyon, you will fail. Talagang alam natin na lahat ng mga nagaganap sa buhay ng tao ay hindi talaga nagiging matagumpay dahil wala si Lord. Tama. Diba sabi kasi ng Word of God sa John 15:4, apart from me, you cannot do anything. Tama. Kaya salamat sa pag-aaral natin to. Ako ay tuwan-tuwa, na-bless ako sabi nga ni Sister Shane, Sister Sally, sumama ka naman sa amin sa awit ng pag-ibig. Kaya I thank God at meron tayong pag-aaral, meron tayong ganito na hindi ko sa tawaging show, kundi meron tayong gawain na kung saan we will know more of God. Yun ang Opo. napakahalaga sa buhay natin eh. Kasi kung nandun ka lang naman sa bahay, nakikipag-chika-chika ka lang, di ba? Tapos, di ba, minsan kung ano-ano mga pinapakinggan natin, paano tayo lalago? Paano natin masusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? O kaya, thank you, Lord, Sister Shane. Ayan, thank you, Lord. Talagang, sister, yung laman ng puso natin, talagang malalaman natin siya talaga. At saka, lalo higit importante yung kung si Lord yung laman ng puso natin, talagang makikita. Amen. Ano po? So, gusto kong marinig yung laman ng puso mo sa pamamagitan ng awit, sister. Thank Pwede you, Lord. ba? Sige. Ito po yung awitin natin to, no? Awit na, hindi pa po yung O Aking Diyos. Hindi. Psalm 63 po ang ating kakantahin, mga kapatid. Kasi, di ba, lahat tayo, we are longing. Saan ka nga ba naglolong ngayon? And ito nga po, natagpuan ko talaga ang aking sarili that I am longing for God. Kasi nga lagi ko nga sinasabi na wala akong magagawa kung wala ang ating Panginoon. On my condition, ha? Kaya talagang I love the Lord so much. Thank you, Lord. Oh God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you. Like a dry, worn out, waterless land, my soul is thirsty for you. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. Your constant love is better than life itself. And so I will praise you, and I will give you thanks. As long as I live, I will raise my hands to you in prayer. My soul will feast and be satisfied. Oh God, you are my God, and I will give you thanks. And I will give you thanks. As long as I live, I will raise my hands to you in prayer. My soul
and be satisfied. Oh God, you are my God, and I long for you, and I long for you. Thank you, Lord. Talagang yung kantang awit na yun, no? Talagang nandun yung paglong, Amen. pananangis, Pananabik. pananamik, Yes, oo. Pananabik. Amen, amen. sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon. Naalala ko po tong kantang to, kinompose to ni Kuya Alan, Alan. yes, Brother Alan Opo. Cabral. Pero narinig ko siya nung kinuha ni Lord si Kuya Jojo. Doon po siya talaga kinompose ni Kuya Alan. Hindi pa po siya kilala, hindi pa po siya nasubmit no nakanta sa Comfy. College pa, gano'n na siya katagal. College ako noon. Matagal na yung song na yan. Oo, Opo, nasa tas- Durieta pa tayo. Oo, tas naalala ko po, kapag nagka-quiet time po ako sa gabi, talagang, pag nagka-quiet time kasi ako noon, nakatingin ako sa stars. Tapos kitang-kita yung mga bituin. Tapos pag kinakanta ko siya na talagang yung longing for God. Kasi nandun yung line na, your constant love is better Tsaka alam mo, Sir Shane, than life itself. parang kayong dalawa lang ni Lord ang Opo. nag-uusap. Ito Psalm 63 kasi itong kantang to. Parang yung kayong dalawa lang talaga magkaharap. Kayong dalawa lang magkausap pagka ito ay lagi nating sinasambit, kino-quote natin itong scripture na to. Opo, talagang nakaka-comfort knowing na we have God, we have our Lord na nakakausap natin, Amen. nasasabi natin lahat ng laman ng puso natin, and there we are satisfied. Yes, and be satisfied. Opo. Amen. Ayan, thank you Lord. Thank you Lord that there is this thought na pwede pala talaga nating i-chase ang Lord. Na hindi lang pala yung mga material na bagay o yung mga priorities na mundo, na hindi lang yun ang thing na pwede nating i-chase. But rather, if we chase God, then everything else talaga is falling into place. At doon talaga tayo nasa-satisfied. Sister? Sige po, Praise God. Amen. May mamik ba ako? sige, Amen. bibigyan ko lang po ng... Hindi, kasi may naalala ko dun sa John 6 na binanggit natin kanina yung word. Kasi the people follow Jesus. Bakit sila nag-follow kay Lord? Because of the food that they ate when Jesus fed the 5,000 people. Kaya sila sumunod. So maraming mga tao sumusunod lang dahil sa Yung makukuha. Oo, Diba? Yan pero dapat meron ka talagang yung dahilan. Kailangan may makita mo kung bakit ka narito ngayon, kung bakit ka sumusunod talaga kay Kristo. Kaya nga meron yung sa commercial, ba't ka ba gumigising sa umaga, Oo, diba? tama. You must know kung anong reason mo bakit ka nandito, diba? Kaya nga chasing after God is really pursuing God. You must, everyone should know na si Lord ang kailangan ng tao. That all these things Yes. can give us a temporary high. Yung high parang pag nag-shopping ka, ang saya-saya mo. Pero pagkatapos mo mag-shopping mga ilang araw, nagamit mo na yung mga gamit mo, na bumababa na. So everything in this world, temporary high lang. Pero ang totoong makakapag-satisfy, makakag-make us happy is the Lord. Amen. Ayan. Alam mo, Sir Shane, lahat ng ginagawa natin para kay Lord ay eternal. Talagang ang nito, eternal, Opo. Yung ginagawa natin, hindi ito yung pangsamantala lamang, hindi yung parang in 1 hour lang tapos na, pang-eternal talaga tong ginagawa natin. Kaya napakahalaga yung pagsunod, chasing after God, napakahalaga nito sa ating buhay. Tama po. So yung other word kasi for chasing God is priority. Hindi ba? So, kahit naman hindi lang to sa mga adults applicable, kahit sa mga bata. Kasi lahat naman tayo, ang dami nating mga ganap sa buhay. Ang dami nating pinagkakaabalahan, di ba? Yung mga bata na estudyante, ang daming
homework, projects, modules. Lalo ngayon. ang Opo, dami. napaka-busy nila. Hindi ko magets bakit sobrang busy ngayon ng mga bata. Sa mga medyo young professional naman, sobrang busy sa trabaho. For some reason, bakit hindi na nakikita minsan ng mga magulang, ng mga kapatid, di ba? Sobrang busy. Tsaka ang busy din sa personal life kasi laging may travel, laging may mga lakad, ang barkada. Yan, oo. Di po ba? Yung mamamasyal sa ibang bansa. Oo, Talagang sana they all. spend, pero we cannot judge them. Opo. But Just pray for them. Opo, ang importante dyan, sa lahat ng ginagawa natin, at the center of it is si Lord. Lahat ng Amen. ginagawa natin, ginagawa natin siya kasi nandun yung kagustuhan natin to go after Yes. God. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord. Opo. Ayan. Saglit, tanungin naman natin si Sister Rob kasi kanina pa gusto sumagot ni Sister Rob. Actually, no, oo. Sister Rob, ikaw, how do you define or paano sa'yo, ano ibig sabihin sa'yo nung chasing after God? Yan. So, chasing after God, akala mo nung una malalim. Pero, ang totoo is, yung palagi mo lang siyang hahabulin. Yung mga nasabi nila, in every decision, your words, your deeds, your actions. Tao tayo, marami tayong plano. And coming from that personal experience, ako kasi, lumaki ako na gusto ko yung sarili ko yung nasusunod. Plano ko, buhay ko, yun yung kinalakihan ko noon. Pero when I realized na I'm not going anywhere, hindi nagpro-prosper yung life, parang temporary contentment, katulad nung sinabi ni Ninang Maripas kanina, diba? Once the high, lumipas yung high nung kasayahan mo, biglang babagsak. And then, what's next? So, andun yung longing na may void, may pagkukulang kasi you're not chasing after God. So, chasing after God for me, dun ko natutunan, I have to always involve God in every decision, in every action, kasi hindi ko din alam na people look up to you, especially may anak kami. So si Natalia, hindi mo alam, it takes a simple action to spark another soul na madala mo kay Jesus, 'di ba? So importante na I chase after God. Importante na in every decision I involve the word of the Lord. Kasi without chasing him, there's always that void. You will never be full. You will never be filled. Your heart will never be filled with such joy unless you chase after God. So that's what I learned. I have to always chase God. So yun. Amen. Thank you, Lord. Sister, parang gusto ko nang marinig yung kanta mo. Ay, pwede, Diba? pwede. Sa Oo. lahat, Hindi ko nasasabayan. mga Kasi- worship leaders, tapos biglang, pero si Lord yan. Amen, amen. Pupuri. Favorite to ni Sister Rav. Ilang beses siya na itong kinanta sa fellowship. Fellowship. Ah. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus.
pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman, kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Pupurihin kita, aking Panginoon. Bakit mo pala favorite yan, Sister Rob? Share mo naman. Kasi sa dinami-dami ng mga trials, mga hindi magagandang nangyayari sa buhay mo, pag pinuri mo si Lord, sasaya pa rin ang buhay mo. Pag inuna mo si Lord, iba talaga yung kasiyahan na dulot niya sa buhay natin. So, naranasan namin, bago kami ikasal, focus kami sa goal na lahat dapat maiayos namin para dun sa magandang araw na yon. Pero nakakalimutan namin minsan si Lord. Nasa-sacrifice yung ibang fellowship, nasa-sacrifice yung ibang prayer meetings. So, may pagpalo si Lord pag mga nakakalimutan mo siya. So, na bangga yung sasakyan, na aksidente. To the point na umiiyak kami ni Brother Dave sa ospital. So, mga ganong pagkakataon, chasing after God, pagbigay ng time and effort kay God, you keep giving it back. So, laging pupurihin kita. Kasi iba yung dulot na saya ni Lord. Tsaka So, sabi doon, Amen. kailanman di ka nagkulang. So, kahit exactly. kasi minsan tayo kulang. Madaming Maraming pagkukulang. kulang. Siya hindi talaga. Faithful siya. Regardless sa yung balik sa kanya. Faithful talaga siya sa atin. So, ayun. Kailanman. Yun yung pinaka, critical na line for me. Kailanman. Ako din, pag kinakanta ko yung kailanman di ka nagkulang, para tutulo na yung luha ko. Totoo. Oo. Totoo Amen, kasi talaga totoo. yung nabasa ko lang yung quote na to na man's disappointment is God's appointment sa buhay natin. Akala mo parang, ay naku, ito na, nangyayari na to, ba't nangyayari? Pero biglang di ba, makikita mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin, glory to God. Glory to God. Balikan ko yung yung sagot ni Sister Rob. Naisip talaga kita dito, Sister Rob. Kasi common siya, lalo sa atin ng mga working mom, di ba? Na Totoo. marami ka, lalo nung dalaga ka pa, ang dami mo talagang goals na, tas ganito, pag nagkaroon ako ng anak, pag nagkaroon ako ng pamilya, tas ganito sa career, and so on. So sometimes, we can get distracted sa dami ng pwede nating i-pursue. Diba? Napakadaming options. And we can make excuses. Yes. Parang reasonable naman yung excuses. Di naman mali. Justifiable. Yes. But Justify me. God knows. Opo. Ayun. So, at the end of the day, lahat ng ginagawa natin, nandun talaga yung question na,
si Lord ba yung behind dito? Ginagawa ko ba to Yes. kasi I am after what God really wants me to do, and is this really something that will please Him? Sa ugnayan namin, 'di ba? Ito ba talaga yung makakapagpasaya sa Kanya? 'Di ba? So nakakatuwa. Hindi, sige. Hindi, bawat sinasabi mo kasi talagang yung, ito Relate, yung ginagawa mo ba? Ito ba yung makakapagpasaya sa'yo o sa Diyos? Yun kasi lagi yung pinaka dapat na nating goal na, yun nga yung team natin nung concert for His glory. For His glory. Yung bang ginagawa mong yan ay para makilala ka, para imatanyag ka, o para parangalan ng ating Panginoong Jesus. Diba? Yun ang pinakamaganda na pinasaya mo ba ang Diyos o ang sarili mo ang nasasayahan sa ginagawa mo. Thank you. Opo. Amen. Halimbawa, sa natutuwa ako kasi meron kayong business. Ako natutuwa talaga. And it's something na, Na-plug. Hindi ko i-mention. ako nag-plug. Pwede naman. Oo. Pwede Pero naman. ano po, pwede naman din po. Kapatiran yun eh. Opo, nakakatuwa kasi even yung mga ganitong bagay, minsan wala tayong courage to do it eh. Pero minsan, because we are pursuing God, siya yung mismong magbibigay sa atin ng courage to go for it. Minsan naman, because we are pursuing God, siya yung magsasabi sa atin na, tama na anak, chill ka muna. Halimbawa, ako po sa parenting ko, minsan na-overwhelm ako. Talaga, parang, Lord, ano na bang gagawin ko dito? Pero siguro yung normal na reaction, dapat gawin ko to. But sometimes God just wants you to, if you just keep quiet and just open your Bible and just listen to God, sometimes sasabihin lang sa'yo ng Lord, be still, anak. Oo. I Minsan can sinasabi ni handle Lord that. sa atin, relax lang anak. Relax. Opo. Diba? It's really about going after God talaga at the end of the day. No, parang yun lang talaga yung bottom line nun. We should always go after God. Yes. Amen. Agree ako doon, Sister Shane, kasi yung na-mention mo yung sa business namin, Amen. hindi namin siya in-expect na dadating siya. Pinag-pray namin. Matagal namin pinag-pray na magkaroon ng business. Siyempre, lumalaki si Natalia. Gusto namin ma-provide as much as possible lahat para sa kinabukasan niya, sa paglaki niya, yung guidance na mabibigay namin sa kanya, yung provision. Pero lahat naman yan kay Lord manggagaling. So, yung prayers namin talaga napaka specific pag nagpe-pray kami kay Lord na gusto namin ng business. And hindi namin siya minadali. Hinintay namin yung God's perfect time na mag-unfold kung kailan ibibigay sa amin ni Lord. Eventually, the provision, bigla na lang siyang binibigay kapag you seek after God. Nakakatuwa kasi pag pinilit mo, ang daming struggle, ang daming obstacle na hindi siya pwedeng mag-continue or biglang paparanasin sa'yo, tapos biglang babawiin. Pero yung continuity kapag binigay na ni Lord, overflowing na siya. So, tuloy-tuloy na siya. Hindi ka mahihirapan magkaroon ng customer, hindi ka mahihirapan i-market yung product mo. So, nakakatuwa siya kasi when God answers your prayer because you chase after Him, you continuously seek the Word of God, yung purpose ng business mo is to give glory and to give everything to the Lord. So, yun, nakakatuwa siya, Sister Shane. Amen. For His glory pa rin. Amen. Dun pa rin talaga ang ating final end. Anyway, we are created for His glory talaga. Amen. Sige, so dahil dyan, bati muna tayo ng happy birthday mga kapatid. Ayan, happy birthday sa ating mga kapatid. Belated happy birthday kay Brother J-Ban. Brother Jeva! Brother J-Ban. For today, November 2. Happy birthday, Sister Ellen Nuas, Sister Vicky Mirabuenos, Brother AJ Francisco, AJ. Sister Mylene Masongsong. Ayan. praise God. Pasok! Happy birthday mga kapatid! Happy birthday! Happy Pasok, birthday! Mother Bong! Happy birthday!
you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, brothers and sisters. Enjoy your day. Amen. God Happy bless. birthday! Ayan. O sige, dahil dyan, Tayo host dito. oo, lahat tayo host Yes, eh. dahil lahat tayo mas pwede. O sige, kanta muna tayo ng isa pa tungkol sa papuri at Kanto. luwalhati sa ating Panginoon. Kay Sister Okay. Sally po. Magnify the Lord with me. Okay, Okay. hallelujah. Ito po ay makikita natin sa Psalm 34 po, mga kapatid. Sa mga nakakaalam po, sumabay po kayo, samba po tayo kay Lord. Lagi lang po tayong umawit ng papurit pagsamba sa ating Panginoon. Amen. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make a boast in the Lord. The humble shall hear and be glad. I sought the Lord, and He heard me and delivered me from all my fears. I will give you thanks, O Lord, and worship you as long as I live. Sabayan niyo po ako. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We all together magnify the name of the Amen, Lord. amen. Kasama po natin ang mga viewers natin. So, bati po muli tayo. Good morning po kay Sister, Divine Grace. Wow, nasa Qatar yan, di ba? Opo, nasa Qatar po. Oo. Amoy imported si Sister, Divine. Hi, Divine. Hi, Hello. Divine. Siyempre si Sister Jen Abuyabor. Uy, anak ko yan, Anak, opo. Si Hi, Sister, Sister Jen. Sister Sams Borja. Brother Brother Anthony, Sam, Magadya. Inaanak ko yan, si Brother Sam. Ayan. Sam. Si Sister Judith Cruz. Si Sister Elizabeth Marasigan. Good morning po. Good Sister morning. Rosie Magtibay. Ay, si Ate Rose nanonood. Hello, Ate Rose. Good morning po. Good At morning saka din si kay, Sister. kay Brother Daniel Cosme. Boss! Ay, Ayo. Yes, Brother Daniel. Oo, Brother Daniel. Praise the Lord yan. At saka si Sister Cecil Teves. Ayan, good Hi, morning Sister mga Cecil. kapatid. Sabi ni Sister Fritzy, nalulungkot daw po sila kasi para po sa akin, ang pinaka-importante sa lahat is masumpungan ulit.
Basahin natin ang buo. Kailangan ko May po ng comment. salamin. Okay. So ano lang pala yon? Portion lang pala yan. Morning mga kapatid, maraming salamat po sa mga prayers nyo. Nag-decide na po si Kuya Matt na mag-resign kasi po di na daw po niya madinig si Lord. Please continue to pray for him and us po. Thank you, Lord po. Nalulungkot po kami para po sa akin. Ang pinaka-importante sa lahat is masumpungan ulit ni Kuya Matt si Lord. Amen po. First natin ang Lord sa lahat ng bagay, finances, schedule, sa lahat ng gagawin natin. Amen. Amen. Ayan, Thank you, Lord. thank you, Lord. Amen. You have our prayers, Sister Fritzy and Amen. family. Yes, yes. And ayan nga yung lesson natin, no, yung pagtuturo sa atin ngayong umaga. Bigyan ko lang ng konting context, no, yung sa John 6, yun nga yung sinasabi kanina ni Sister Beng. Ang haba nung John 6, meron siyang 71 verses. So, basahin natin siya. Ang ganda niyang subaybayan para siyang teleserye. Yung unang part doon, yun yung when Jesus fed the 5,000. Siyempre, amazed na amazed yung mga tao kasi wow, di ba gutom sila, hilolito at lupaypay, tapos biglang may pagkain. Nasumpungan nila si Lord. Di ba? And then after that, nakita naman nila si Lord na walking on the water. So, nandun yung visual na, wow, God, you are so glorious. Diba? Napaka-amazing ng ginagawa mo. Sometimes nangyayari talaga to sa atin, no? Na nandun una, nagpapakilala si Lord, binibigay niya yung provision sa atin, yung kailangan nating kagalingan, and then pinapakita niya all the wonders. Overjoyed ka pa nga doon sa mga tinatanggap mo. Opo. Overjoyed Tama. Overjoyed talaga. Na parang hindi na kayo, parang you and the Lord forever na. Di ba? Kaso, Kaya lang. ayon, after nung dalawang parables na yon, ang dami nang naganap ulit na nag-steer dun sa mga tao na bigla na silang napapatanong. Kasi, tinanong nila si Lord, Rabbi, how did you get here to the other side of the lake? Parang nagtakantaka sila, paano mo nagawa yan? So may mga something na sila na hindi maintindihan, paano to nagagawa? Totoo ba to? Nangyayari ba to? And then tinanong nila si Lord, what must we do? What must we do that God requires? Sinabi sa kanila ng Lord yung sagot. And at the same time, sinabi sa kanila na ni Jesus na, I am the bread of life. Yung who will take me, yung flesh and blood ko, who will believe in me, hindi sila magpe-perish, but instead, they will be saved. Iba? So medyo nako-confuse na yung mga tao. Anong ibig niya sabihin? Tao lang siya. Ba't namin kakainin yung flesh and blood niya? So, nandun na yung mga deeper teachings of God. And so, there comes na yung mga misunderstanding. And sometimes tayo, minsan nangyayari sa atin yun, grade 1, ayan na, binibigay sa'yo lahat ng pangangailangan mo, honeymoon period. Pag dumating ka na sa grade 2, grade 3, minsan may tinuturo na sa atin ang Lord na medyo mas mahirap ng unawain, mahirap ng intindihin. At this point, sabi ng mga tao, sino ba yan? Anak lang yan ng karpentero. Paano niya tayo masasave? Diba? Paano niya tayo mabibigyan ng buhay na walang hanggan? Nagtataka talaga sila. And the people, especially nung sinabi ng Lord na, those who will receive me, those who will believe in me, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ay nag-alisan na sila. Diba? Sometimes ganun din po kasi tayo, diba? Pag happy-happy, close tayo kay Lord. Mag-share tayo dito sa harapan. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Lord. Kaso pagka biglang may dumating na pagsubok, nasa na tayo? Sister Sally, ikaw nung na-stroke ka, ano yung una mong naisip? Kasi nagsiserve ka kay Lord. Yes. Tapos biglang may mga nangyari sa'yo na, Lord, bakit hinayaan mo? Napatanong ka ba kung bakit nahayaan ng Lord? Yung mga ganon? Ay, hallelujah. Thank you, Lord. Honestly, tao pa rin, Tao pa rin. Hindi naman tayo, sabihin natin na superwoman, hindi ka naapektuhan, hindi ka nasasaktan. Paano ba sasabihin na, nagkaroon din ako ng time na parang, hindi naman question, pero, kasi nahihirapan ako nahihirapan ako. Pero, salamat na lang sa Panginoon, meron siyang word kagad na ibinigay sa akin, sa Isaiah 41:10, sabi doon, do not be afraid. I am with you. I am your God.
let nothing terrify you. I will help you. I will strengthen you. I will save you. I will protect you. Alam niyo, puro I will. Sinasabi sa akin ni Lord na ako ito, tutulungan kita. Pero talagang dumating yung time. Actually, alam nga ito nila, Sister Ria, nagkaroon ako ng on my first month, nagkaroon ako ng depression. Kasi dumating yung time na sabi ko, di ko na magawa yung kumanta ng ganong, dati mataas ang boses ko. Tapos alam to ng choir rep, kaya pag kumakanta ko, kayo muna. Tapos sabi ko, nahirapan ako magsalita. Nagkaroon ako ng aphasia. Aphasia means difficult in speech. Lahat ng mga nagkaroon ng hemorrhagic stroke, isa yon sa kanilang mga difficulties, yung pagsasalita. Tapos, yung paglakad ko, until now, meron pa rin, ganun pa rin, pero sabi nga nila, hindi naman halata. Hindi daw halata. Mabigat yung aking half ng body ko, yung right side, yung legs ko. Pero alam nyo, dumating din ang time, kung dumating yung time na ako ay nakapag-isip-isip, sabi ko, Lord, tama yung sabi ni Sister Shay, naaminin ko, sabi ko, Lord, manggagawa ako, pero bakit nangyari ito sa akin? Pero dumating din yung punto sa buhay ko that I have to decide that I should accept what happened to me. Meron po akong isang kaibigan, sabi niya, know your purpose in life. Alamin mo kung bakit inalaw ng Diyos na magkaroon ka ng ganyang kalagayan. Alam mo, kasi tinan niya, I was supposed to be dead. Kasi nung na-stroke ako, nag-start na ang aking brain ay dumugo, nag-hemorrhage. Blood clot, pag blood clot, yung namuo yung dugo, ito, pumutok, nag-rupture. And so, yun na nga, nag 9 ml na siya, na pwede pang tumaas. Pwede pa siya mag 30 ml, 70 ml. But God is so good na pinahinto niya po yung dugo at hindi ako kailangan i-ICU. Amen. But supposed to be that time, ay sabi po sa akin ay kailangan na itong i-ICU. Pero ang sabi nga, paano natin i-ICU? Walang bakante. At the time was pandemic. Hindi ako pwedeng, hindi kaya akong ilagay sa ICU. Pero what the Lord did, naalala ko yung word ko kanina, Psalm 34, I sought the Lord and He heard me and delivers me from all my fear. Alam mo, nakikinig talaga ang Diyos sa atin. At yun na nga ang ginawa ng Diyos, pinahinto yung pagtaas ng aking dugo, yung blood pressure ko, hanggang siya ay unti-unting nag-normalize na. And then ito na nga po ang ginawa, ang naisip ko kasi, ano yung realization ko sa sitwasyon na nanganap sa akin? That my life belongs to God. Amen. Amen. Yung buhay natin, buhay ko, buhay nyo, kaya pa tayo buhay hanggang ngayon kasi may purpose ang Diyos na dapat nating gamitin for His glory. Yun lang, na bakit ako buhay pa hanggang ngayon, may pinagagawa pa ang ating Panginoon. At araw-araw sa paggising ko sa umaga, Lord, ano po yung ipagagawa mo sa atin? At tandaan nyo po mga kapatid, chasing God is not, hindi yung gagawin mo lang, sunod ka lang sunod. May mga times na parang magtatanong ka, Lord, gagawin ko po ba to? Pero simple lang ang natutunan ko, that to obey Him, never question God, whatever, kung ano man yung pagawa ni Lord sa'yo, just do it. Gawin lamang po natin. Kasi hindi naman tayo hindi tayo bibigyan ng Diyos ng gagawin natin, ng hindi natin kaya. He will equip us. Siya rin na magpupuno sa atin. At nagpapasalamat ako kay Lord ngayon dahil nakakakanta na ako by God's grace. At yun na nga, paano ako makakapagturo? Sabi ko nga, napakalayo, hindi ko sila mapuntahan para maturuan. But meron po salamat sa Diyos, may virtual, may internet tayo at nakakapagturo ako through internet. At lahat ng yun, just follow Jesus. At tandaan nyo sa pag-follow po, ay wag yung parang mag-iisip ka pa. No, follow quickly, immediately.
sabi nga, if you hear God's voice today, harden not your heart. Ayan. Salamat sa Diyos at ayun nga, napaka-bless ko mga kapatid dahil ako'y dinala ng Panginoon sa isang community wherein talaga pong si Jesus ang ating itinataas, ang ating Panginoon. At with the, yung mga kasamahan, alam mo, ang laking bagay pala nung ang mga kasamahan mo ay supportive, andun sila palagi na nagpapaalala sa iyo palagi. At yun na nga, wala tayong ibang gagawin ngayon kundi magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord, sister, for sharing, no? Sometimes nangyayari talaga yan sa buhay ng bawat isa na may biglang mangyayari na ano nangyari? Ba't parang ang gulo-gulo? Diba? So parang ganun yung nangyari dito sa John 6 na nakita nila smooth lahat. Tapos biglang nagkakagulo yung mga tao, nag-alisan, tinalikuran si Jesus. Alam niyo kung ano yung tanong ni Jesus dun sa mga apostol niya? Kasi nakita niya yung mga apostol niya nagbubulungan na rin. Umalis na sila, alis. Alam niyo kung anong tanong ni Jesus? Sabi niya dun sa verse 60 to 61, specifically doon sa verse 61, does this offend you? Diba? Does this offend you? Sa akin, nung inaaral ko siya, yung bang mga pagsubok natin is nakaka-offend sa atin? Is it something that will make you back out dun sa faith mo? Sa paniniwala mo? Kahapon lang, ang saya-saya mo, nagpupuri ka, ang taas ng kamay mo. Tapos ngayon, dahil minsan may natanggap na report sa doctor's report na hindi maganda, maraming pagsubok, may mga financial na dilemma na hindi alam kung paano susolusyonan. Yung iba, biglang nawala ng tirahan, lalo ngayon, di ba, nung bumagyo. Anong gagawin natin? Nagkaroon ng problema sa eskwela, biglang nagkaroon ng problema yung pamilya, relationships, kaibigan, mga magulang. Sometimes all of these things just happen nang walang walang intro. Kumaga parang walang warning. May dagdag lang ako, Sister Shane. Ito ang natutunan ko rin na if something happens, know the purpose kung bakit inalaw ng Diyos yun ang mangyari sa'yo. Tandaan natin, sabi nga, di ba, God has a purpose, Romans 8:28. Kaya hindi nagkakamali ang Diyos sa Amen. naganap sa'yo. Just follow Him. Kasi yung path, yung road ni Lord ay talagang sa ikabubuti. And tandaan natin, it is all for His glory. Amen. I would like to invite yung mga kapatid na i-confess natin yon na sabay-sabay tayo kasi sometimes nakakalimutan lang natin eh. Sometimes iniisip natin, ano ba to? Bakit ba to nangyayari? Hindi ko na lang gagawin ko. Pero pagka ipinaalala natin sa sarili natin na hindi nagkakamali ang Lord. Yes, yes. God is in full control. Amen, amen. He is sovereign over all. Hallelujah. And all of this is for His glory. Yes, amen, amen. Hindi pa lang siguro natin na-figure out. Siyempre, sa umpisa, diba? Kaya nga unti-unti, step by step tayo tinuturuan ng Lord. Anong sagot ni Peter nung tinanong siya ng Lord? Does this offend you? Ang sagot ni Peter, bago pala yon, meron pang isang tanong si Lord. Kasi nag-alisan yung mga tao. Tinanong niya rin si Peter at yung mga disciples. So, verse 67, will you also go away? Magba-back out ka na ba? Hindi ka na-attend ng confi? Hindi ka na makikinig ng GMA? Ayaw ka na? Hindi ka na-attend ng prayer meeting? Hindi ka na magbabasa ng Bible? Sometimes, these things... Magtatampo ka ba? Opo. But nakakatuwa yung sagot ni Peter. Sabi niya sa verse 68, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Amen. It's acknowledging that God is sovereign, that sometimes even when chaotic things happen, He is still on the throne. Sabihin nga natin lahat, Jesus, God is on the on the throne. throne. Jesus is on the throne. Jesus is on the throne. Diba? God is on the throne. Diba? So, His disciples, despite their fears and faults, were content to pursue Jesus. And ganun din ang gusto ng Lord para sa bawat isa sa atin. In all our vulnerability,
Diba? Let's be honest to God. O, di kung talagang minsan may mga chaotic things na nangyayari, kagaya nung nandun sa John 6, lapit tayo kay Lord. Sabihin natin lahat ng laman ng puso natin. Pero, let's not walk away. Because at the end of the day, ang loyalty natin nasa ating Panginoon. Amen. Ayan. Kantahin po natin itong napakagandang song, Saan pa pupunta, saan pa tutungo? Walang ibang daan. Patungo sa Diyos, kundi sa iyo, O Kristo. Hallelujah. Saan pa pupunta? Saan pa tutungo? Wala namang ibang daan patungo sa Diyos kung hindi sa iyo. O Kristo, saan pa pupunta? Saan pa tutungo? Wala namang ibang daan patungo sa Diyos kung hindi sa iyo. Kailan pa lalapit sa Kanya? Kailan pa magbabalik loob? Kailan pa maglilingkod sa Diyos? Ngayon na, huwag na ipagpaliban pa. Thank you, Lord. Ganda, no? Ganda-ganda ng Kailan kanta na. pa? Sige. Naglilingkod sa Diyos. Oh. Praise God. Totoo. Pinapakita lang na sa lahat na wala na tayong ibang patutunguhan Yes. pa. Na kay Jesus, sabi nga ni Pedro, siya nagbibigay ng eternal words, eternal life. So saan pa tayo pupunta? So everything, sabi nga, everything will pass away. But the Word of God will never pass away. Amen. So, the truth of God's Word, the promises na pinagkaloob niya sa atin, the best is panghawakan natin Yes, talaga. amen. Whatever happens, He is true to His promises. Yes, amen. We must not only know, alam niyo yun nga nabasa ko we must not only know God's Word. We must believe God's Word. Kasi lahat ng mga pangyayari ay hindi aksidente. May itinuturo si Lord. Kagaya na banggit ni Sister Shane kanina. Sometimes we have to grow up. Diba? Hindi ka pwedeng manatiling grade 1 lang. So minsan, pupunta ka na sa stage na grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Minsan, ano ba ito? Nakaka-confuse kagaya ng mga ibang sumunod kay Kristo. Hindi naabot ng isip nila. Kasi hindi talaga maaabot ng isip ang mga bagay na spiritual. We only have to believe. Kung sinabi ni Lord ganito, and He has many promises for us to believe at saka hawakan, yun po ang ating gawin. Kasi makikita natin ang kamangha-manghang gagawin ni Lord. Kapag naniwala, hindi lamang knowing God's Word, but believing God's Word. Believe on His Word, and it will come to pass. Magaganap po to sa mga taong nananampalataya. Hawakan natin ang kanyang pangako kahit na sa mga panahon na nasa pagsubok. Kaya maganda yung nangyari kay Sister Sally kasi may word siya kay Lord. Every day we must have a word from the Lord. Ask for direction because we are limited. Our minds are limited, our strengths are limited, pero si Lord unlimited. Amen. So we go to the source of limitless blessings. Limitless ang kanyang pangako, ang truth niya para sa kanyang mga anak. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Yan lang ang wag nating kakalimutan sa lahat. God loves each one of us. So something good is going to happen. Amen. Amen. Sige, baka may gusto pang final message po
Sige, Sister Sally muna. Sige, salamat sa Panginoon. Kagaya nga na nasabi ko kanina, hindi nagkakamali ang Diyos. We just only need to decide to follow Jesus. Diba meron ngang, I have decided to follow Jesus, no turning back. At kung meron mang pinagdadaanan, remember this, dinadaanan mo lang yan. Hindi pa yan ang Yan, final end. permanente. Yes, so hindi pa yan permanente. Our real life, diba? Ang ating real life is in Christ, in Jesus, who is the author and finisher of our faith. Thank you. Amen. Sister Rob? Ayan. So, ako, share ko lang, kapag everything is chaotic na sa pinagdadaanan ko or yung mga naiisip ko, meron akong laging favorite line na kinakanta. Yung, you are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God, to you I belong. Parang hindi first timer sa GMC. Yun, kasi diba, I will give May second part to, Yun. So, gustong-gusto ko yun. It really calms everything down. It becomes clear. So, paulit-ulit yun. Nanganak ako, naoperahan ako, natanggalan ng gallbladder, nagkaroon ako ano-ano. Napakarami, Kapag, oo. when everything else sa work, magulo, kapag nawawalan ako ng patience, mag-handle kay Natalia, yun lang, lagi. So, yun yung pampakalma ko. So, thank you, Lord. Kasi kung hindi mo ma-express in words, sometimes through songs. So, Yes, kantahin yun. mo. Oo, kantahin Tama, mo. tama. Hindi man ako magaling kumanta, pero sige, kahit sa isip, papagalingin Oo. ako ni Amen. Lord. Amen. Amen. Yan ang kagandahan natin dito sa Comfy. Ang dami nating songs na talagang minsan you are lost for words. Yes, oo. Pero nandyan ang mga kanta Songs. na... At remember, marami tayong mga songs na scriptural songs. So pwede mo talagang awitin yung mga scriptures. Thank you, Lord. Ayan, sige. Ako muna, tapos si Kuya Dave. Kasi ikaw din magko-closing prayer. Ayun. So, ano na siya, no? So, I think clear naman yung message natin na at the end of the day, Jesus is great. Amen. Awesome. We have an awesome God. Amen. He is sovereign over all. Good things happen, bad things happen. Pagka nangyari yung bad things, you only have two options. Sabi nga ni Kuya Dave, decision. Option 1, back out, turn away. Or option 2, pursue God, chase God. Ang gusto ng Lord, we keep on chasing Him. 'Di ba? Umulan, umaraw, bumaha, bumagyo. Chase natin si Lord kasi mahal niya tayo, sabi nga ni Sister Beng. At saka lahat ng nangyayari sa buhay natin, nakasulat na yan sa Book of Life, 'di ba? At hindi naman talaga niya tayo, iiwan din niya tayo, pababayaan. Ayan. Siguro a few items lang. How do we chase God? How can we build that habit? Number 1, let's not forget to spend time every day with God. Amen. Kasi yun yung number 1 eh. Number 1 talaga sa chasing. Spend time with God. Diba? It's one thing na ginagawa mo, parang sa nanay. It's one thing na ginagawa mo yung sinasabi ng nanay mo, but it's one thing na uupo ka at makikinig sa Kanya. Ganon din sa Panginoon natin. Gusto ng Lord, nakikinig tayo palagi sa Kanya. Number 2, pay attention to His voice. Kasi nangungusap siya sa atin. Amen. Through the Holy Spirit, with His still small voice. And lastly, kapag meron tayong mga struggles, or even yung faith natin in itself, let's talk to others. Diba? That way, diba, mas mabibuild yung ating faith, yung ating relationship sa ating Panginoon, yung ating faith muscles. So, thank you, Lord, po, for this lesson. Kuya Dave? Ayun, thank you Lord sa reminder sa ating lahat, no? On chasing God. Nare-remind tayo, no? In many ways. Eh. Una-una, or actually, lahat tayo nararamdaman natin yung stress. So, talagang minsan. So, stress daw is reminder na you're full of yourself in the world. Talagang parang yung gusto mo, hindi nasunod, gusto mong nare-remind nga tayo yung will nga ni Lord ang magaganap. Amen. So, kung na-remind tayo, okay, nawawala bigla yung stress. Kasi, if God is in full control, bakit ka pa na-stress? Ibig sabihin, may gusto kang outcome.
So it's a matter of let go and let God. Amen. Kung if you're pursuing God, you're chasing after God, you let go of your yung KKK na sinasabi ni Ninong Ernie, karapatan, Oo. katwiran ba? Karapatan, katwiran. Katwiran ko to. Karapatan ko to. I deserve to be happy. Maraming na disgrasya dyan sa I deserve to be happy kanya-kanya ng justification eh. So lagi dun sa sinasabi ni karapatan, katwiran, karanasan. Ayan, karanasan ko to. So lahat 'yon dapat let go. Let go natin and si Lord lahat, let God. So ayan. Thank you, Lord. Let's close in prayer, mga kapatid. Ayan. Thank you, Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, sa araw na ito, Lord, sa magandang panahon, sa malayang oras, again, sa technology, Lord, and dito kami ngayon, nagdi-discuss ng Word of God, and we're sharing sa buong Comfy family, and the rest of the world din, Lord, and we hope na makarating ang message clearly, not ang glory sa amin, kundi sa inyo lamang, Lord. And thank you, Lord, for reminding us how important yung aming purpose on pursuing you and chasing after you. Not for the wrong purposes, Lord, not sa glory sa amin, but to return back the glory sa inyo, Lord. And thank you, Lord, sa ginawa nyo sa buhay namin, kay Sister Shane, Sister Sally, kay Ninang Maripa, sa aming mag-asawa, sa lahat ng nakikinig, Lord. So ginagawa niyo sa amin to remind us na you are in full control and kung gaano ka-important yung pag-chase after you, Lord. And lahat-lahat ng napag-usapan, Lord, again, to your glory. Thank you, Lord, sa lahat-lahat na naganap na pag-usapan. In Jesus' name, Amen. Awit po kami, Lord. Di ko na malilimutan, pag-ibig mo sa'kin pinadama. Buhay ko iyong binago, wala na akong mahihiling pa. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh ay papurihan, buong pusong paglilingkuran. Buhay ko'y iyong inayos, sa kasalanay tinubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Saan pa pupunta? Sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita. Dahil sa'yo, makulay ang buhay ko. Dahil sa'yo, kontento ang buhay ko. Dahil sa'yo, payapa ang buhay ko. Thank you, Lord! See you next week! God bless, God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.